Dito po sa mundo ng cryptocurrency, isang malaking usapin ngayon ang posibilidad ng XRP ETF approval. Ayon po sa mga eksperto, halos sigurado na ang pag-approve nito na may 87% chance bago matapos ang taong 2025. Pero ano nga ba ang XRP ETF? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga traders at investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang XRP ETF. Ayan, para po sa mga hindi nakakaalam kasi marami pa rin pong mga bago rito. Ayan, na nagtatanong kung ano po ang XRP ETF na yan. Ayan, ang XRP ETF or ang ETF ay Exchange Traded Fund. Ayan, isa po itong financial instrument na nagbibigay daan sa mga investors na bumili ng isang asset nang hindi po kinakailangang direktang hawakan ito. Sa madaling salita ay kapag naaprubahan po ang isang XRP ETF, mas magiging madali para sa mga institutional investors tulad po ng malalaking bangko at saka investment firms na mag-invest kay XRP nang hindi po nila kinakailangang bumili at mag-store ng aktual na cryptocurrency. Ang konseptong ito ay katulad po ng naunang Bitcoin at saka Ethereum ETF na naging matagumpay sa pagpapataas ng halaga at pagtanggap ng publiko sa mga digital assets na ito. Ngayon ay bakit po malaki ang tsansa ng XRP ETF approval? Ayon po sa Polymarket, yan, isa po itong prediction market platform, ay may 87% na posibilidad na maaprubahan po ang XRP ETF bago matapos ang taong 2025 or ngayon pong taong ito. Isa po sa mga dahilan nito ay ang tagumpay ng Ripple sa kanilang legal na laban kontra sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Matagal na pong tinutulan ng SEC ang XRP na sinasabing isa po itong security at hindi isang cryptocurrency. Ngunit dahil po sa panalo ng Ripple sa korte, nawala ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-approve ng XRP ETF. Dahil dito ay muling lumakas po ang tiwala ng mga investors at saka market analyst na malapit ng bigyan ng go signal ng SEC ang XRP ETF. Ayon po kay Nate Geraci, siya po ang presidente ng The ETF Store, isa lamang itong matter of time. Ayan. It is just a matter of time. Sinabi niya na dahil nasa ikatlong pwesto na ang XRP sa non-stable coin cryptocurrencies, nagiging mas kaakit-akit po ito sa mga institutional investors. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga malalaking investment firms? Dahil sa lumalakas na tsansa ng XRP ETF approval, inaasahan po ng mga eksperto na ang malalaking investment firms tulad po ng BlackRock at saka Fidelity ay papasok na rin sa XRP market. Kung maaalala po natin, ang BlackRock at saka Fidelity ang nanguna sa Bitcoin at saka Ethereum ETF. Kaya malaki po ang posibilidad na sila rin ang manguna sa XRP ETF kapag ito ay naaprubahan. Bagamat sinabi noon ng BlackRock ETF na yan yung head ng BlackRock ETF na si Jay Jacobs na hindi pa nila prioridad si XRP at Solana, naniniwala ang mga eksperto na maaring magbago ang kanilang pananaw dahil sa lumalakas na demand at saka regulatory clarity ni XRP. Kapag nangyari po ito ay maaring tumas po ang presyo ng XRP at mas maraming investors ang mahihikayat na pumasok sa market nito. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng XRP ETF sa presyo ni XRP? Dahil po sa anticipation ng XRP ETF approval, marami pong eksperto ang nagbigay ng kani-kanilang price predictions para kay XRP. Ayon po sa technical analyst na si Ginoong Peter Brandt, kung babagsak ang presyo ng XRP sa isang critical level, maaring bumaba pa ito ng hanggang $1.07. Ngunit kung mananatili po ito na nasa itaas ng $3, maaring mahirapan po ang mga short sellers na pababain ito. Samantala, ang isang mas optimistic na projection
ay ang ibinigay ng Bitwise. Isa po itong cryptocurrency index fund manager. Ayon po sa kanilang analysis, kung patuloy na lalawak ang paggamit kay XRP sa payment system at saka tokenization sectors, maaari pong umabot ito or maaari pong umabot sa XRP sa presyong $12.70 hanggang $29.32 bago po matapos ang dekadang ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin, ang posibleng pag-approve ng XRP ETF ay isang napakagandang balita. Una, maaari po nitong palakasin ang demand para kay XRP na maaari pong magresulta sa pagtaas ng presyo nito. Pangalawa, mas magiging accessible ang XRP sa institutional investors na maaring magdulot ng mas mataas na liquidity sa market. Mas maraming liquidity ay nangangahulugang mas stable at saka hindi madaling ma-manipulate ang presyo ni XRP. At ang pangatlo, maaari pong magbukas ito ng bagong oportunidad para sa mga traders na gustong sumabay sa bullish trend ni XRP sa sandaling maaprubahan ang ETF nito. Sa kabuuan, ang posibleng pag-approve ng XRP ETF ay isa po itong napakalaking milestone, hindi lang para kay XRP kundi para sa buong crypto market. Ipinapakita nito na unti-unting nagiging bukas ang regulators tulad po ng SEC sa digital assets. Gayunpaman, gaya po ng anumang investment, mahalaga pa rin ang risk management. Kahit na may malakas na tsansa ng XRP ETF, hindi po ito nangangahulugan na dapat agad-agad tayong bumili ng XRP nang walang tamang analysis. Mahalagang pag-aralan po natin ang market trends, bantayan po natin ang galaw ng presyo at siguraduhin na hindi po natin inilalagay ang lahat ng ating investment sa isang asset lamang. Sa huli, ang crypto market ay puno po ng opportunities pero kasama po nito ang mataas na volatility. Kaya bago po tayo pumasok sa anumang investment, siguraduhin meron po tayong sapat na kaalaman at saka risk management strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.